Bukas magda-dry run ang Christmas non-stop premium bus service ng gobyerno na may 3 ruta sa EDSA. Umaasa ang HPG o ang Highway Patrol Group na sa pamagitan nito maiibsan ang traffic sa EDSA. Samantala, sinuspinde ng Quezon City Regional Trial Court ang mga bagong application para sa Transport Network Vehicle o TNVC status. Ito po yung mga sasakyang gustong mag-offer ng serbisyo sa ilalim ng Uber o Grab Taxi. Pero tuloy pa rin ang operasyon ng mga nauna nang naaprubahan ng status. Live mula sa Makati City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, habang papalapit ang Pasko, lalong tumitindi rin ang lagay ng trapiko. Kaya ilang mga paraan o solusyon na kinakasan ng gobyerno para mapagaan ang sitwasyon para sa mga commuter. Halimbawa na lang, yung mga holiday non-stop bus o yung mga premium bus na in operation o magsisimula maging in operation bukas, December 5. Samantala, kasabay nito, kagaya rin nung nabanggit mo, ngayong araw din, nilabas ang isang temporary restraining order ng QCRTC Branch 217 laban sa pagproseso at pagtanggap sa mga bago at existing applications para sa mga TNVC tulad ng Uber at GrabCar. Worst traffic in the world. Ika nga ng Global Driver Satisfaction Index ng Waze. Worst din daw sa road quality. Sa EDSA pangalang normal na ang 30 kilometers per hour na usad tuwing rush hour at unti-unti nang nararamdaman ang lalo nitong pagbigat habang papalapit ang Pasko. Una nang sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Highway Patrol Group o HPG ang isang problema sandamakmak na sasakyan sa kalsada kaya may pakiusap sila. Yung gumagamit ng mga private vehicle na nag-iisa lang po kayo, pwede po kayong sumakay ng ating bus service na premium bus service na ang linya po ay from North EDSA to Ayala Avenue in Makati. Maglulunsad ngayong Pasko ng non-stop premium bus service ang gobyerno. May 3 ruta ito, ang isa mula Trinoma hanggang Park Square, Ayala Center, SM North EDSA hanggang Glorieta 5 at SM Mega Mall hanggang Park Square, Ayala Center. Dulo-dulo lang ang takbo at walang hintuan sa pagitan. 50 hanggang 80 pesos ang pamasahe at alas 6 ng umaga ito unang magsasakay hanggang alas 10 ng gabi. Doble ang pamasahe kaysa mga regular na aircon bus. Ang equivalent kasi ng number of passenger ng isang bus ay 20 motor vehicle. So sa bawat isang bus na palatakbuhin natin sa EDSA, mababawas ay 10 bihikulo. Ito para doon sa mga gumagamit ng kotse na nag-iisa lang naman sila. Bukas sisimulan ng dry run ng non-stop bus service. Isa sa mga causes ng traffic yung patigil-tigil, minsan palusot-lusot sa mga bus stop, kaya minsan nakaka-cause din ng traffic. Paano po yan? Tulad yan, dito lang po din yung baba ko, Estrella, halimbawa, galing ako ng Quezon City. Dito pa ang baba ko, so doon na po ako bababa sa... Doon lang siya bababa. Samantala, sinuspindi muna ng Quezon City RTC Branch 217 ang application para sa Transport Network Vehicle Services o TNVS na mga sasakyang gustong mag-Uber o di kaya GrabCar. 20 araw na hindi muna tatanggap ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga bagong application at hindi muna sila magpoproseso ng mga naihain na. Pero tuloy pa rin ang pasada ng mga sasakyang nauna nang naaprubahan. Ang desisyon ng QCRTC Branch 217 ay nagugat sa petisyon ng Stop and Go Coalition. Ayon sa koalisyon, nangalahati na raw ang kita ng mga driver ng regular na taxi at UB Express dahil sa Uber at Grab. Pinupo na rin nila ang umano'y kawalan ng mga ito ng prangkisa. Nag-multiply ng ilang libo agad ang mga private car na yan. Single-single din naman nasakay niya. Hindi naman katulad ng public utility na marami, bus iba dyan. Wala namang franchise Legal lang lang ang provisional authority. Paglabas ng kasa, bibiyahin na. Samantala kami nakikiusap. Lahat ng sulat, isasagot nila sa amin. In-exhibit ko yun doon sa petitioner. Yun lang isang bagay na dapat inayos muna natin yung public transport bago nila tinanggap ito. Hindi naman pwedeng ang sagot sa problema, isa pang problema. Sa isang pahayag, sinabi ng Uber na pag-aaralan daw nila ang kautusan ng korte pero tuloy ang operasyon nila. Ayon naman sa pamunuan ng Grab, makikipagtulungan daw sila sa gobyerno at umaasa raw silang makukuha nila ang suporta nito para maipagpatuloy ang kanilang operasyon.
Jessica, kung ngayon ay nasa kalsada pa rin kayo at umaasa na medyo maganda-ganda ang traffic sa mga oras na ito, ay medyo baka ma-disappoint kayo dahil sa mga oras na ito, at least dito sa ating pwesto sa EDSA Orense sa Makati, northbound lane, mabigat pa rin ang sitwasyon. Ito yung mga nasa kanang bahagi ng ating screen. At base na rin sa MMDA Metro Base Monitoring, kung northbound kayo, ay magsisimula ang pagbigat ng sitwasyon mula Pasay Road, Arnaiz hanggang Muñoz, bagamat merong konting break sa bandang Trinoma Timog area. Samantala sa southbound lane naman ay medyo magaan-gaan ang sitwasyon sa mga oras na ito. Pero kung southbound, asahan pa rin ang pagbigat ng daloy ng trapiko mula New York hanggang Tramo. Jessica? Dano, dun sa government premium non-stop bus service, may dedicated na lane itong mga bus na ito. Ilan ba ang units na ito? Jessica, sa pagkakaunawa natin dito sa mga holiday non-stop bus, ang special lane nila, kasi merong ibibigay sa kanila ng mga special permit. So, pwede silang, sa pagkakaintindi natin, pwede silang hindi na gumamit ng mga designated na bus lane. Halimbawa, yung ginagamit ngayon currently ng mga regular bus at yung mga regular aircon bus. So, kung halimbawa dito sa EDSA, pwede silang magpailalim, pwede silang magpaibabaw. Pero ang proviso dyan, para dun sa mga sasakay, ay point-to-point ito, hindi pwedeng magbaba sa gilid-gilid at hindi pwedeng magkaroon ng stops maliban na lang doon sa kung ano yung nakasaad sa kanilang ruta. So sa ngayon ay simula bukas ay magkakaroon ng dry run para sa mga bus na yan. Kahalintulad yan ng non-stop bus na nauna nang ipinatupad ng LTFRB sa ibang mga areas, halimbawa mula Fairview hanggang Ortigas at Fairview hanggang Ayala, Jessica. So hindi pwede yung papara ka na lang kung saan mo gustong bumaba. Maraming salamat sa iyo. Dano Tingkungko,